ka nagkukulang. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagkukulang. Ang biyaya mo'y walang hanggan. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ikaw ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Ang Diyos magpakailanman. Ang Diyos magpakailanman. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa sandaling ito, na muli mong ipinagkaloob sa amin ang pagkakataong ito. Isang napakadakilang pagkakataon na muli ka naming makapiling sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, for your divine protection, na kami po ay muli mong dinala sa lugar na ito upang minsan pa amin pong maranasan ang iyong dakilang kabanalan at kapangyarihan. Dalangin po namin minsan pa na sa hapong ito, muli mo pong pagpalain ang lugar na ito. Muli mo pong pagpalain ang lahat ng mga taong pumarito. Silang mga naghahanap, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang buhay. Naghahanap, Panginoon, ng solusyon sa lahat ng mga problemang dumarating sa kanilang buhay. Silang lahat ng may kaguluhan ngayon sa kanilang kaisipan. Silang lahat, Panginoon, ng may mga daladalahing kabigatan. Nananalig at nananampalataya kami, O dakilang Diyos, sa pagtungtong pa lang namin sa lugar na ito, sapagkat naririto ka ayon sa iyong mga salita, na may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya dinideklara po namin sa hapong ito, dahil naririto ka, ang lahat ng pumarito ay iyo pong pagpapalain. At ang lahat ng pumarito ay hindi mo po bibiguin. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng gaganap sa iyong banal na gawain sa hapong ito. Silang tatayo, Panginoon, sa iyong harapan upang itaas ang iyong banal na pangalan. Sa amin pong banal na misa, sa mga manunugtog at maaawit, sa mga mangunguna, Panginoon, sa mga pagpapatotoo, at sa amin pong healing message, Panginoon, na walang iba, ang iyong punong lingkod, ang aming punong lingkod, Panginoon, na si Brother Mike Z. Villarde. Patuloy mo siyang gamitin sa kapanahunan upang maihayag ang iyong banal na kabutihan. Ang lahat, Panginoon, na mga mensahe mo, Panginoon, upang ang lahat ng pumarito ay umuwi ng tagumpay sa kanilang buhay. Nananalig po kami, O Diyos, na sa hapong ito, bawat isa po sa amin ay iyo pong tunay na bibiyayaan sa hapong ito ng lahat ng aming mga pangangailangan. At nananalig po kami, aalis kami sa lugar na ito mamayang pagkatapos ng gawain, answered prayer kaming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat Hallelujah. sa Panginoon. At sa mga oras na ito, Brother Bernard, tayo po ay darako na sa ating Angelus, sa ating Lord's Prayer and Psalm 91.
Tayo'y manalangin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moogkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino bang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at di pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malakas Purihin na natin ng papuri malakas para na sa malakas ating Diyos. ang ating Yahweh El Shaddai. Amen, amen. Praise Glory God. to God. Hallelujah. Okay, At sa mga oras na ito, Brother Bernard, tayo naman po, mga kapatid, ay darako na sa ating pinakamataas na uri ng pagsamba. At para po sa ating Eucharistic celebration, ang ating pong Mass Presider, wala pong iba, kundi ang ating minamahal na El Shaddai DWXI PPFI Spiritual Director, Reverend Father Sonny Declaro. Praise the Lord. At sa makakasama rin po natin ang ating mga kapatid na lingkod sa altar at gayon din ang ating frontliner, ang inyong worship team, El Shaddai Gospel Music Ministry.
Praise the Lord. A blessed day to all of us, brothers and sisters in Christ. Welcome to our Eucharistic celebration, the highest form of worship to God. Today, we are celebrating the feast day of Saints Joachim and Anne, parents of the Blessed Virgin Mary. Let's now prepare ourselves and feel the holy presence of our Lord in the Holy Mass. All together, let's sing the entrance hymn. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Amen.
aking kapuliran, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na lang. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Let us pray. O Lord God, our Father, who bestowed on Saints Joachim and Anne this grace, that of them should be born the mother of your incarnate Son. Grant to the prayers of both that we may attain the salvation you have promised to your people. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated and listen to the word of God. A reading from the book of Sirach. Now will I praise those godly men, our ancestors, each in his own time. These were godly men whose virtues have not been forgotten. Their wealth remains in their families, their heritage with their descendants. Through God's covenant with them, their families endure, their posterity for their sake. And for all time their progeny will endure. Their glory will never be blotted out. Their bodies are peacefully laid away, but their name lives on and on.
At gatherings their wisdom is retold, and the assembly proclaims their prayers. The word of the Lord. Thanks be to God. God will give him the throne of David, his father. Let us all repeat. God will give him the throne of David, his father. The Lord swore to David a firm promise from which he will not withdraw. Your own offspring I will set upon your throne. God will give him the throne of David, his father. For the Lord has chosen Zion. He prefers her for his dwelling. Zion is my resting place forever. In her will I dwell, for I prefer her. God will give him the throne of David, his father. In her will I make a horn to sprout forth for David. I will place a lamp for my anointed. His enemies I will clothe with shame, but upon him my crown shall shine. God will give him the throne of David, his father. Please rise to honor the holy gospel. They yearned for the comforting of Israel, and the Holy Spirit rested upon them. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Mike and Sister Belen, sa atin pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ngayon po ay inaalaala natin si San Joaquin at Santa Ana. Kilala niyo ba sila? Sino sila? Mga magulang ni Blessed Virgin Mary. So therefore, mga lolo at lola ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, alam po ninyo, sino ba sa inyong lola na? Oh, sino sa inyong lolo na? Alam nyo, minakausap akong lola kasi siyang nag-aalaga ng kanyang apo. Siyang naghahatid sa school, siya ang sumusundo, kasi ang kanya namang anak at yung kanyang manugang ay nagtatrabaho. Kaya ang kanyang buong buhay
ay nasa pag-aalaga ng mga apo. Sabi niya sa akin alam niyo, Father, kala ko nung nag-asawa ng aking mga anak, graduate na ako. Kala daw niya, nung umalis ang kanya mga anak at nag-asawa na, graduate na siya sa mga pag-aalaga. Mukhang Father padami ng padami ang inaalagaan ko. Padami ng padami. At nakakatuwa yung mga bata, ang tawag sa kanilang lola at lolo ay Mami at Daddy rin. Mami, parang naging anak na nila. Parang sila na ang tumayong mga magulang. Kasi sila ang patuloy na nag-aalaga. Ang ating mga parents, ang ating mga lolo at mga lola, sila ay una't higit sa lahat, of course, malaki ang naging bahagi nila sa ating buhay. Malaki. In fact, kahit ngayon, kayo mga lola diyang nakikinig at mga lolo, masasabi nyo sa inyong sarili na ang inyong mga apo ay bahagi din ng inyong buhay. Di ba? Bahagi din sila. Kaya ang una na role ay yung tinatawag na guidance. Ang inyong pag-guide. Ano ba yung guide? Gabay. Ang inyong paggabay sa pamilya ng inyong anak. Hindi sa pakikialam Kasi may sarili na silang mga disposition bilang mag-asawa. Pero parang kayo ang liwanag na naggagabay sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan na ninyo kung paano ang kabuuan ng isang mabuhay. You have experienced life already. That's why you can be a good guide for your family and for your children, especially para sa inyong mga apo. Kaya, alam nyo, nakakatuwa rin pag makikita kayo ng mga lola at lolo na talaga namang inaalagaan ang kanilang mga apo. Sabi nga, tubo sa kanilang puhunan. Sabi, tubo sa kanilang puhunan. It's a blessing of God to your family. To have lola and lolo in the family is a great blessing because they can share their life, they can share their wisdom, and they can share their guidance. Kaya lola at lolo, salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Naalala ko yung isang kaibigan may apo rin siya Pagkasama ko yun, kami, yung pasyal-pasyal. Ang una niyang ibibili ng mga pasalubo, yung kanyang mga apo hindi kanyang mga anak. Pili siya ng pili, no? Anong pinipili mo niyan? Para sa aking apo. Hindi niya nababanggit yung para sa aking anak. Ang ibinibili niya ng mga salubong ay yung kanyang mga apo. Ganon kamahal ng lola at lolo ang kanilang mga apo. Di ba? Kaya si San Joaquin at si Ana, Santa Ana, sila ay mga lola at lolo ng ating Panginoong Hesukristo. At marahil masasabi natin ng tahasan na naging bahagi si Joaquin at si Ana. Naging bahagi kahit ng pagsampalatay at matibay na pananalig ni Maria sa ating Panginoon. Yes, sapagkat ang humubog sa mahal na Birheng Maria ay si Joaquin at si Ana. Inihanda ng mag-asawang yan si Maria bilang isang magiging ina ni Hesukristo. Ang naghanda niyan ay si Ana at si Joaquin.
Kaya marahil ang mahal na Birheng Maria nung nagsabi, yes, let it be done to me according to your word. Nung siya'y binati ng anghel, bakit siya'y nakapagsalita ng ganon? Kadali, kabilis, ka-committed. Napakalaki ng kanyang pananampalataya sa salitang ibinalita sa kanya. Dahil yan din ay sa itinuro ng kanyang mga magulang na si Joaquin at si Santa Ana. Kaya, it runs in the family, ika nga, nasa dugo ng kanilang pamilya kung papaano sumamba at manampalataya sa ating Yahweh El Shaddai. Kaya kayong nakikinig sa akin, mga lola at lolo, ha? Pagkaalaga nyo ang inyong mga apo, yan, Sister Meli, dami-daming mga apo. Huwag nyo laging yayayain kung saan mga mall. Huwag nyo sanayin. Yayain ninyo sa simbahan. Agad yan halika, punta tayo doon. Pasyal tayo. Halika, punta tayo doon. Sa park, maganda doon etc. Sabihin mo, halika, bibihisan kita. Magsisimba tayo, ha? Yun, matatanim sa utak ng inyong mga apo na sila ay dinadala nyo sa gawain o sa simbahan. Pinakita akong bata dyan Yan ba'y apo mo? Ayan. Kaya, mga minamahal kong kapatid, at mapalad tayo sapagkat nakikita natin ang mga bagay na ito, ang kamay ng Diyos na tayo binibigyan ng role para sa ating pamilya. Dito po sa ating binasang ebanghelyo, maikli lang pero pakinggan nyo. Jesus said to His disciples, gandang pakinggan lagi ko yung binibigyang pansin Minsan, Jesus said to the crowds, Jesus said to the blind man, Jesus said to this group of people, but today, Jesus said to His disciples. Yung mga sumusunod sa Kanya, yung mga nakikinig ng Kanyang salita, yung mga taong malapit na sa Kanya, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Blessed are your eyes because they see. Ulitin nyo nga. Mapalad ang iyong mata sapagkat iyan ay nakakakita. Siyempre, hindi lang physical na mata, kaya ka tinawag na mapalad, nakakita ka. Anong ibig sabihin nito? Mapalad ka sapagkat nakikita mo ang Panginoon, nakikita mo ang Kanyang himala, nakikita mo ang Kanyang kabutihan. Kaya sinasabi sa mga disciples, sa mga preachers, sinasabi sa mga taong malalapit sa Kanyang salita, sabi ng Panginoon, mapalad ka sapagkat nakikita mo ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo ba nakikita nyo si Lord sa inyong buhay? Oo, naniniwala ako dyan. Kasi pag ako'y makikinig ng inyong mga sharing, pag ako'y makikinig ng inyong mga patutuo, alam po ninyo, nung kami nagpunta sa Amerika, yan dito si Brother Philip, no? Nung kami nagpunta sa Amerika, umattend ako ng kanilang anniversary. Sa bawat makausap ko, lagi kong tinatanong, kahit sino nakakatabi ko sa table o nakakasama ko sa kotse, etc. Lagi kong tinatanong, ano ang nagawa ni Yahweh El Shaddai sa iyong buhay? Lagi kong tinatanong yon. At alam po ninyo, sabi ko nga, na-refresh ako
lalong lumalim ang aking pananampalataya. Dahil sa pakikinig ng himala ng Diyos na nangyari sa kanilang buhay. Yes. Kaya in-invite nila ako doon para mag-share, para magbigay ng kaunting talk and sharing. Kami ni Bishop, pero na ako'y pabalik na dito eh. Nasa aeroplano pa lang ako eh. Grabe. Ako pala ang binigyan nila ng talk. Sa kanila ako natuto. Sa kanilang mga pagpatotoo. Kaya purihin natin ang Panginoon. Mapalad sila na nakakakita. Mapalad sila na nakakakita ng himala ng Panginoon sa kanilang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Sabi pa dito, sapagkat maraming mga tao at mga propeta ang gustong makakita pero hindi nila makita. Maraming nagnanais. Dito po sa ating pangalawang sinabi, mapalad ang iyong tenga sapagkat ito'y nakaririnig. Of course, hindi lang ito physical na tenga, di ba? Naririnig mo ang iyong kapwa, hindi lang. Mapalad ka sapagkat naririnig mo ang salita ng Diyos. Kaya dito nga sinabi ng Panginoon, Jesus said to His disciples, ang kausap niya dito ay mga katulad ninyo. Si Jesus ay nangungusap sa inyo, mapalad ka, nakikita mo ang kanyang kabutihan. Mapalad ka, naririnig mo ang kanyang salita. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ito po ang mensahe sa atin ng mga pagbasa at pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa kanyang salita at mga himala. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. With Saints Joachim and Anne, let us trust in the Lord who knows the needs of our families and the community of the church. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Church may defend the sanctity of marriage and the value of family life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That parents may inculcate in the minds and hearts of their children the ways of love and holiness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That children may respect and love their parents and grandparents. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That couples who are estranged from one another may rediscover and appreciate one another in the spirit of peace, forgiveness, and reconciliation. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are suffering persecutions in following Jesus and experiencing great trials in life, suffering serious diseases, victims of calamities, may not lose hope, but instead still believe and trust in the love, mercy, and power of God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our newly elected President, Rodrigo Duterte, and all government officials, as well as all the citizens of our country, the Philippines may have fear of the Lord, live according to the will of God, so that justice, peace, unity, and prosperity will reign in our country. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. May God bless all of us, grant our all personal and special intentions, especially the intentions of our beloved servant leader and our Mass presider, Reverend Father Sunny Declaro. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
Please bow your head and offer your personal prayer. Lord God, bless our homes, unite your sons and daughters in the one family of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the preparation of the gifts.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Receive, we pray, O Lord, these offerings of our homage, and grant that we merit to share in the same blessing which you promised to Abraham and his descendants, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For in the marvelous confession of your saints, you make your church fruitful with strength ever new, and offer us sure signs of your love, and that your saving mysteries may be fulfilled. Their great example lends us courage. Their fervent prayers sustain us in all we do. And so with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exultant praise we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks and held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity,
together with Francis, our Pope, Jesus, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace with you. Set us all, love one another, love
Love me, love you. God said it so. Love one another. Peace to everybody. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself, and your enemies too. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love your neighbors as you love yourself, and your enemies too. Love me, love you. God said it so. God said it so. One Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Cordero de Dios, sanadaris ng mga kasalanan nasa libutan. Cordero sa Diyos na nagawan sa lasa Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed is called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us all stand. Let us pray. O God, who will that your only begotten Son should be born from among humanity, so that by a powerful mystery humanity might be born again from you. We pray that in your kindness you may sanctify by the Spirit of adoption those you have fed with the bread you give your children through Christ our Lord. Amen. Before the final blessing, let's praise and thank Yahweh El Shaddai and our Lord Jesus Christ for giving us this great opportunity to come, join, serve, offer our gifts and partaking in the Holy Eucharist. Let's praise the Lord. And most of all, let's praise and thank our Lord Jesus Christ for His representative, our Mass Presider, the Spiritual Director of El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporated, Reverend Father Sani Declaro. Let's praise the Lord. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you all, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Ngayon ihayag purihin siya, at ating dinitang kawitan siya. Magpilitas ng Diyos sa krus ni Jesus, siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y pamurihan, araw at araw siya'y panatanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Ihayag purihin siya, at ating iunyang kawitan siya. Magpilitas ng Diyos sa krus ni Jesus, at siya sa mundo'y lumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y panatanan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, halika na ang wakas, ngayong magkasarap. Pag-ibig ka sa ito ay sapat. Halina't sumayaw buong bayan, magsasabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya ng pigsing-unig ng bibig, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y panatanan. Ating pag-ibig